Hi, good evening. Again, this is Sir Lester Ladera. So, i-continue natin ngayon yung tutorial na ginawa natin last time about sa Node.js gamit ang MySQL na database. So, last time, gumawa tayo ng Node.js, no, front end. So, nag-focus lang tayo sa front end. Meron tayong login, index, at saka register na page. So, let's check and open the file. Okay, pupunta na tayo sa Visual Studio Code. Open. By the way, again, this is intended for my web development na subject for my students at Ramon Magsaysay Memorial College, Marbel. So, nandito siya sa node rocks. I think nandito siya sa trial node. Okay, web node. Ayun. So, ito na yung last project or application na ginawa natin last time. So, by the way, nakalimutan ko pala. We need to set muna, no? Or we need to tell muna the V8 engine or itong Node.js na ginagamit natin that we are going to use HBS as our HTML front end. So, dito sa views, no, imbis na HTML ang gagamitin natin or ang ginamit natin, we'll use HBS or handlebar. So, para magamit natin siya ng maayos, kasi itong handlebar, ginagamit siya or ang advantage niya is that we could use the if statement, no, gamit ang HTML, ang format niya. Unlike sa HTML, no, parang siya, additional features niya, yung if statement. So later, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagamitin yung if statement dito sa HBS. So, dito tayo muna sa app.js. Okay. So, kailangan isi-set muna. Okay, isi-set natin yung view engine, no? Gamit ang app.set. Then, view engine. So, ang gagamitin natin ng HBS. So, although last time, kahit wala ito, nag-run yung front end. But, since, yun nga, gagamit tayo ng if statement later on, so we need to set this line dito sa app.js. Again, itong app.js, ito yung main file natin. Okay? So, ang una natin gagawin is, we need to organize our folder. No, yun muna yung gagawin natin. So, ibig sabihin, I'm gonna add new folder. Okay? Papangalanan ko siya as routes. Okay? And then, inside sa routes, ayan. Sa loob dito, I will create pages.js na file. No? Kasi nga, itong function for my front end, itong view index, view login, view register na function, no, para sa front end, ita-transfer natin siya dito sa pages.js mamaya or ita-transfer natin siya dito. So, kakopy ko na function, okay, lahat ng front end. Okay, copy. And then, no need na ito, i-delete ko na. Then, punta tayo sa pages.js. Let's import muna const express na dependencies. So, equals to require. Okay, express. After that, gagamitin na natin siya. So, mag-create ulit tayo ng new variable. So, constant variable. We'll name it as router. Then, we will use the middleware router, no? Gamit ang dependencies na express. Ang next natin gagawin is i-export natin itong router. So, gagamitin natin ng module.exports equals to router. So, ibig sabihin,
i-export natin itong router papunta sa ating browser. Now, ipipaste natin ang code na kinopy natin kanina sa app.js. So, ito na siya. So, nandito na yung functions natin for front-end. Then, ang next natin gagawin is itong app.get, kailangan natin siyang i-change. I-change natin siya kasi nga dito sa pages.js, ang ginamit nating variable is a router. So, instead of app.get, change natin siya into router.get. Okay? Router.get. Router.get. Ayan. And the next thing is, okay na yung pages.js. Kaya lang, hindi pa siya, kumbaga, hindi pa siya kilala ng engine or ng node, no? Ang ginagamit natin is Node, which runs or yung V8 engine kasi siya yung nag-i-execute ng code. So as of this moment, hindi pa niya familiar or hindi pa siya, kumbaga, hindi pa siya nakikilala or nababasa ng V8 engine, no, ng engine or ng node natin. So ang kailangan natin gagawin is we need to introduce na sa V8 engine natin na merong pages.js. Okay? So, how do we do that? So, ganito lang. App.use. Okay? Then, slash. Again, itong slash na ito yung shortcut for localhost colon and then yung port na ginamit natin, which is 3000. So, every time we use that path or main path natin, we will require, no, itong pages.js, which is nasa loob siya ng routes na folder. So, pages. Ayan na siya. Now, so with this code, okay, nababasa na niya ang pages.js. Ang ibig sabihin lang itong code na to is every time na gagamitin natin itong path, which is ang path natin is localhost 3000, then every time na makita niya yung slash, automatically i-require natin itong pages.js na nasa loob ng route na folder. So, ganun lang yon. Control S. Okay, punta tayo sa terminal. Let's run this code. npm start. Let's check. Meron tayong error. Ano ang sabi niya? Error. Throw argument. Okay. Wait, check muna natin. According dito, meron tayong error sa, okay, so check natin. Pages, router express, router, okay, paano? App.get. So, HPS, okay, register. Okay. Ayun. Okay. So, I think, okay. So, kailangan lang natin siyang i-save. So, by the way, kailangan natin siyang i-save pati dito. So, kanina, hindi siya nabasa kasi nga, ang ginawa ko is, na pag run ko ng terminal, ang na-save ko lang is itong app.js. So, nung pumunta ako dito sa pages.js and then kinlik ko yung Control S, automatic, okay na siya. Kasi nga, hindi siya na-save, okay? May changes tayo but yung code dito sa pages.js is hindi pa na-save. So, kaya nag-error siya. Okay, so let's try. Localhost 3000. Yun. So, ito yung design natin last time.
Okay, ito pa rin siya. Kaya lang ang ginawa natin ngayon is parang tinransfer lang natin yung code. Delete ko muna. Parang tinransfer lang natin yung code sa isang file para later on, if ever mag-add tayo ng pages, no, ng HBS or handlebar na front end, at least madali na lang natin siyang ma-maintain, no? Madali na lang natin siya. Alam natin kung saan i-add yung mga codes for front end. So dito natin siya. Then, ang susunod natin gagawin is eto, mag-focus tayo sa register muna. So, as we all know, ang register is ito yung page kung saan mag-a-add tayo ng data into our MySQL. So, ito yung MySQL natin. Ito, open natin. By the way, ito na siya. So, ito yung MySQL natin. Database name po is Node.js login. Then, meron tayong table na local na users. I-delete muna natin itong mga existing files. Okay? Yan. So, i-delete natin. As of this moment, wala pa muna tayong existing na data dito sa database natin. Now, ang next natin gagawin is we need to add another file, no? Papangalan natin itong file na to as routes.js. Now, from the word, sorry, not route, but uh, ano lang, auth. From the word itself, auth, hindi route. Yung folder name natin is route. From the word itself, route. Kasi nga ito, dito natin ilalagay yung mga file kung saan ang main function ng mga file is mag-route siya, no? Magiging responsible siya for routing. Okay? So, sa loob nito, meron siyang dalawang file as of now. Isa is pages. Itong pages.js, siya yung responsible for routing into our front end. Ito naman auth.js, short for authentication, siya naman yung magiging responsible to route, no, our authentication. Kasi nga, yung parang siya yung magra-route, no, for personal authentication. Kasi nga, registration, di ba? Sa registration, kailangan natin ng authentication. So, itong file na ito, siya yung magiging parang connector, no, connector. So, ang gagawin lang niya is ipopost niya kung ano man yung data na makukuha from dito, from register, from login, no? So, kukunin niya yung mga data and then ipopost niya ito. After nun, we need to add another folder for controllers. Okay? Sa loob ng controllers na folder, mag-a-add tayo ng isa pang file for auth controllers. Okay, authcontroller.js. Now, ganito kasi yan. Si auth.js, kukunin niya yung mga inputs natin galing sa HTML file natin. So once we submit the form or once we submit a form from HTML, mapupunta ito sa auth.js. No, ang gagawin ni auth.js, siya naman yung magpo-post. Parang ipapasa niya itong data, papunta kay auth controller. Si auth controller naman, siya naman yung taga-control. Like for example, si password, ilalagay niya sa password. Parang siya yung mag-label, mag-specify kung ano yung klase ng data. Then, siya kanya i-distribute sa respective na column ng data. No? Si auth controller din yung responsible for let's say for example, may existing email. So, siya yung nagbablock or nag-i-inform sa client na this email is already existed. Then, siya din yung nag-i-inform, siya din yung
parang kumokontrol if si user had already input a different password, yung mga ganon. So that's why tinawag ko siyang auth controller. Kasi nga, yung function niyan is, or main function niya is to control. Now, let's proceed with the register muna. So dito muna tayo. Ito yung design for register. So we all know na we need to put an inputs, no, dito. Let's say for example, Lester Ladera at Gmail. Ang password natin, let's say for example, 12345. Same dito, 12345. Now, once na kinlik natin ang register, ang dapat na mangyari is kukunin niya, parang i-gather niya yung mga inputs galing dito, no, dapat i-gather niya. After niyan, no, after niyan dapat masisend siya dito sa auth.js. So how do we do that? Okay, ito yung form. Ang gagawin natin, we need to add an action sa form. Action, then /auth /register. Meaning, uh, parang every time we click or submit a form, itong itong magiging URL niya. Instead of this, madadagdagan ito ng then /register. It indicates lang that the data we have put in this text box are already sent sa auth. No, ito yung magiging guide natin. Now, after that, we need to set the method. So, please take note na ang method is always post, meaning after submitting it, kailangan itong si auth ipopost na ito. Okay? So, now, okay na. Okay na itong register.hps. Let's go with the auth.js na. So, same pa rin. Gagamitin pa rin natin itong express na dependencies, saka router, and then i-export pa rin natin siya. So, again, let's write const express equals to require express. Okay? And then, create ulit tayo ng variable for const router equals, gagamitin ulit natin yung middleware na router. Itong middleware na router, ito capital R. So ito yung parang kasama sa express, no, na dependencies. So ito yung responsible for routing din ng middleware. Ang purpose niya is para makapag-route tayo. Then module.exports, okay, equals to router. Now, ang next natin gagawin is kailangan natin ipakilala itong auth controller dito kay auth.js. So as of now, this auth.js is still not connected with auth controller. So all we have to do is to import the auth controller JS. Okay? So paano? Declare a variable. I'm gonna name it auth controller so that it's not too confusing, no? Para at least ma-remember natin siya. Require. Wrong spelling. So, i-require natin itong auth controllers which is inside, no, double dot, no? Kasi nga kailangan natin mag-jump another folder, no? So, itong auth controller is inside the controllers. Yan. After then, dito kasi sa auth controller, gagawa tayo ng function. No, gagawa tayo ng function dito. So, we need to activate. So, after na mai-post ni auth.js dito kay auth controller ang data,
we need to activate the register function na i-encode natin dito. Okay, or ipo-program natin dito mamaya. So, do we do that? Router dot post. Gagamit tayo ng post kasi nga ipo-post niya yung mga nag-gather na inputs galing kay register.hbs. Now, whenever we post the data coming from the register, no, we should activate this uh, gagawa tayo pa. Ito, register. We should activate this auth controller.register. So itong register nito, this is the function that we will going to create inside this auth controller. So, okay na. Now, after this, bago pala yan, then still same pa rin. We need to introduce this auth.js dito kay app.js. No, kasi nga itong app.js, this is our main JS or main file. No? Ito yung unang babasahin ng V8 engine or let's say, ito yung unang babasahin ni Node. No? So, app.use, every time we use the auth, okay? Kasi nga sabi ko nga kanina, whenever we submit this register, no, ang magiging path niya is auth, no, itong auth. Kanina, wala pa yan. So, if we submit that, ibig sabihin, mapupunta tayo kay auth na file. So, balik tayo sa code. Whenever we use auth, no, every time we use auth in our URL, we should require, okay, slash, we should require the auth.js which is under the routes folder slash etong auth. So, with that, parang na-introduce na natin itong dalawa, pages tsaka auth. No? So, balik tayo dito. I think this is all goods na nai-post na natin si register kay auth controller. So, punta na tayo dito. Now, gagawa tayo dito sa authcontroller.js, gagawa tayo ng exports.register kasi nga itong function na ito na gagawin natin, i-export natin siya papunta sa route ay sa auth.js. So, gagawa tayo ng function, papangalanan natin registration function na may parameter, okay, request and response. Now, as of now, let's check muna if yung connection natin, okay, is okay siya. Kumbaga, if okay yung pagka-set up natin sa mga auth natin and auth controller. So, as of now, let's log it muna. Ang ilalog natin is request.body. Na itong request.body, nandito yan siya. I-request natin yung laman ng body na ito, which is ito. This is the body na tinutukoy natin. So, yon, ilalag niya yung kung ano man yung itatype natin sa mga text boxes dito sa loob ng register.hbs na form. Okay, so ganun yon. Next is, we will send this text doon sa browser. Let's say for submitted. Now, we will make sure na na-save natin lahat. Save, HBS save. And then after that, since we are sending a text, an input dito, we need to make sure na naka-parse sila, okay? We need to make sure na i-parse natin siya or ma-parse sila. So, or when you say parse, it's more likely parang ma-convert natin sila into JSON na file kasi nga we are using JavaScript or JSON package. So, since magre-request tayo ng data coming from these registers, kailangan
i-parse natin siya into JSON tsaka URL encoded. So, dito natin siya before natin ma-set itong mga routes na ito, dito natin siya ilalagay. Okay, basta before dito na code. Okay, so ang gagawin natin, app.use, gagamitin natin yung express na route na dependencies. Sa inside ng express dependencies, meron tayong URL encoded. Then, make sure na naka-extended false. Ibig sabihin, ang data na ipaparse natin or kukunin natin is yung mga query string lang. So, hindi siya yung nested, yung mga simple data lang. Hindi yung mga nested data. So, you can search ano ba itong query string and ano ba itong nested data, no? So, app.use uh, express.json. Yon. So, dito naman, ito yung code to convert or to use or let's say to parse those inputs coming from here into JSON na file. So, para at least mabasa na natin yung kung ano man ang inputs dito. Now, let's try the code. So, Control C muna. npm start. Ayun. Let's check. Let's start. Okay. Lester. Then, Lester Ladera. 1. 1. So, kailangan, ayan. So, ibig sabihin okay yung setup natin. Form submitted. When we check the log, eto na siya. No, eto na. So, as you can see, since nag-request body tayo dito, so ito na yung laman ng body galing sa register or register.hbs. Yan na yan. So, ang gagawin natin ngayon, we will transmit or send this data into our database. But before that, kailangan i-control muna natin yung form. Like for example, ito siya. Dapat, i-control natin, dapat itong password nito magma-match dito. Okay? Next, kailangan ang email address is not existing. No? So, since so far, wala pa naman laman yung database natin, I think magiging okay ito siya. Parang hindi pa natin siya magagamit for our first example or first testing. So, ang gagawin natin pag hindi na nag-match ito, may magpa-pop up na information dito that password is not matched. If may existing email na sa database, then again, may magpa-pop up na message na email address is already existed. So, ganun muna. Doon muna tayo. Okay? So, balik tayo sa autocontroller. I think okay na ito. So, disregard na natin itong code. Now, bago pala yan, we need the connection string. Okay, we need the MySQL. Kailangan i-import natin yung MySQL dito. Require MySQL. Then after that, dito sa app.js, kasi kanina yung previous tutorial natin nakapag-connect na tayo, di ba? So, ika-copy na lang natin itong connection string doon sa auth controller. Yan. After that, okay na. Next, ang gagawin natin, mag-create tayo ng variable kasi nga kukunin natin yung mga string or yung mga data galing kay register.hbs. So, lahat ng data na i-input natin dito, kukunin natin siya. Okay? So, constant, ang name equals to request.body.name. Okay? Next is constant email equals to request.body.email. So, ang ibig sabihin ng code na ito is that
I've created a variable name. This will be my container name. Ang ilalagay ko dito is yung name doon sa register.hbs. Same goes with this email. The data that I'm going to put in this variable is the one that I am parang encoding or encoded in the register.hbs dun sa email na part. Okay? So, ang password naman is yung password doon sa register na HBS. Then lastly, password confirm is equal to rec.body.password confirm. Now, so okay na yung mga data natin. Mag-i-if statement tayo. Okay? After nyan mag-i-if statement, but bago yun, kailangan, okay, ma-determine muna natin if ang email address na i-input natin doon sa register form is already exist. So, in order to do that, we need to have a query muna, database query. DB, kasi nga DB yung nilagay natin dito, db.query. Okay. Bakit DB? Kasi nga we declare constant variable DB and ito yung connection string. Yung connection natin nakalagay kay variable na DB, short for database. Okay? So, ang query for that is select email. Okay? Ise-select ko yung email, no? From users. Ang users natin, ito yung table name natin. No? Select email from users where email is equals to question mark. Bakit question mark? Ito yung magiging placeholder natin. So, to prevent SQL injection, we use this question mark. No? Some of the programmer, parang they explicitly code the email address. Like for example, yung meron sa text box, select email from users where email is equals to email.text box, parang mga ganon. So, sa code natin, we will use ito para maiwasan yung tinatawag nating SQL injection. It's additional security. Okay, it's additional security. Okay, so you can check or you can search ano ba itong SQL injection. So, ilalagay ko yung email. Okay. And then, after nyan, so pwede ako after nyan, magka-create ako ng function. Okay, function. Validity. Okay, validity function. Na may parameter na error and results. Okay. By the way, itong error is already pre-coded. I think I already had I already had said it in our previous tutorial. So, merong parang nasa package na siya. Itong results naman, dito natin or dito mapupunta yung email, no? Kasi nga nag-query tayo. According sa query, pipiliin natin or si-select natin yung email doon sa user table natin. Okay? So, ibig sabihin, itong email na ito, mapupunta siya dito sa results. Okay? Now, after nun, okay, validity. So, after ng function, mag-if statement ako. If, let's say, error, meaning to say, if merong error, okay, if merong error, then console.log error. Okay? By the way, ito siya. Parang explicit type of coding ito siya.
which is pwede naman natin siya iso-shortcut, no? So, ang gagawin natin, i-delete natin itong function validity. Instead na ganito yung structure niya, magiging ganito. And then, after nyan, lalagay tayo ng ganyan. So, once na, ito, yan natin. Wait lang, ilalagay natin ito dito. Ah, ito, ganyan. So once you see this structure, okay, equals, then greater than, then open braces, ang ibig sabihin niyan is a shortcut for a function. So unlike kanina, we explicitly structure the function. Nag-create tayo ng function, then create tayo ng function name. So dito naman, it's a shortcut lang. So pwede pa rin naman to na parang nag-shortcut lang tayo. So, yan. Ulitin ko. Parang shortcut lang ito siya. No, shortcut lang ito. Unlike kanina na, ay wait. Unlike kanina, parang sobra yata yung curly braces ko. Ganyan lang. Unlike kanina na nag-create talaga ako ng function name. So, same. Parehas pa rin siya ng magiging output. Okay? So again, this is a shortcut for function. So ito na yung magiging structure natin pag mag-create tayo ng function. Okay? So if there is an error, then the output is error. Magko-console log ng error. Else if, okay? Else if yung results natin dot length, okay, equals to 0. Then, ang ibig sabihin naman nito is yung email address, kasi nga sabi ko nga kanina, email address, mapupunta siya dito, okay? Parang isi-result, yung, siya na yung magiging email no, na query natin. So, itong line na ito, ibig sabihin, if ang email address daw is greater than 0, or ibig sabihin, if may existing na email address, then ang return value niya is res.render. I-render natin yung register page pa rin. Okay? Then gagawa tayo ng message. So curly braces. Curly braces kasi nga message yung multiple set of query data or string yung ilalagay natin. So message, then email already exists. Okay? Now, after nyan, so, eto. Ito na yung sinasabi ko kanina na dapat itong message na ito mag-a-appear siya dito sa register. Okay? So, yon. Bago yan, let's continue muna with the password. Okay? So, mag-i-else if muna tayo. Isa pa. Else if, para kay password, if password is not equal to password confirm, okay? Now, ito siya. So, itong password, let's say password is equal to password confirm. Ang ibig sabihin niyan is si password should have an exactly the same value with password confirm. Basta equal. So ano ba ang pinagkaiba ng password equal to password confirm? So ang pinagkaiba niyan, let's say mag-declare ako ng A equals to 1, then const B equals to string pero 1 siya. Now, ganito, pag sinabi kong equal, it should be the exact value of ganito. Let's say, ito pala, sorry. If A is equal to B, ibig sabihin, dapat yung exact value ni A is the same with B. Ibig sabihin, dapat numeric, okay, numbers din.
So, since si B is not a number, so magiging false ito. Pero pag A equals to B, ang mangyayari magiging true ito. Kasi nga, they have the same parang text, no? Mapa-string man or number, basta 1. So, ganun yung equal equal. Pero pag ginawa mong equal equal equal, ibig sabihin dapat exactly the same. Now, pag sinabi ko namang ganyan, meaning to say, it's the opposite of exactly the same value. Okay? It's the opposite. Okay? So, ganun yon. So, password is not equal to password confirm. So, ang return value niya dapat is res.render. Okay? Mapupunta pa rin siya sa register na form. And then, register na form. And then, maglalagay pa rin tayo ng message. Then, uh, password not match. Ayun. So, Control S. Now, after nyan, pupunta tayo sa register.hbs. Dito tayo sa may labas ng container. Dito natin i-display yung information, yung parang magpa-pop up na message. So, gagamit tayo ng if statement dito mismo sa HTML or HBS file natin. So, ito yung advantage ni handlebar kay HTML. No? By the way, ulitin ko, para magawa natin to or para makapag-if statement tayo dito, kailangan dito sa app.js, okay, mai-insert natin to, masiset natin ang view engine natin into HBS. Okay, so balik na tayo. So again, para makapag-set tayo ng if statement sa HTML na to, we should put double open braces, open curly braces, then number sign, then if message, then double curly braces, and slash, i-close natin yung if statement. Ang ibig sabihin nitong line na ito is if message is true. Okay, kasi by default, true ang magiging output niyan. Pero pag ganito, if message is false. Now, ano ba ibig sabihin niya? If message is true, meaning to say, if my message, okay, if mayroong message galing dito sa op controller, then ipopost niya ito, okay, dito sa register.hbs. So, h1 dot, gagamit tayo ng bootstrap. So, ito, ipapakita ko sa inyo ang bootstrap. Yung alert na bootstrap, ipapakita ko. Google na lang para mas madali. Google.com bootstrap alert. Ito siya. So, ang gagamitin natin is itong danger. So, dalawang gagamitin natin for this tutorial. Danger, tsaka success. So, ang code lang ng success is ito lang, alert, tsaka alert success, then alert. Ang class name niya is alert, tsaka alert danger. So, ganun lang. Again, balik tayo sa code. H1, alert, then alert danger. Okay? After nun, dito, i-insert na natin yung message, which is ito. Ito sila. Okay? Let's check. Dito pala. So, Lester. Let's say, 1 ang password, then ang password confirm is 2. So, dapat may mag-a-appear na password not match. Yon. So, as of this moment, we cannot use the other restriction. No? Yung isang restriction kasi is itong result.length kasi nga wala pa tayong data or wala pang laman ng database natin. Now, lalagyan na natin ng laman ang database natin. So, dito sa baba,
mag-i-else tayo. Okay? After that, syempre, maglalagay tayo ng query kasi nga lalagyan natin ng data. Oops, medyo madilim na. Ayun. So, db.query. Okay. Then, ang magiging query natin is insert into users set. Ise-set natin gamit ang placeholder na question mark pa rin. Okay? So, question mark pa rin ang ise-set natin. Teka, arrange ko yun. So, ise-set natin yan dito, comma, then curly braces. Okay? Kasi nga, we will set multiple data. Okay? Which is yung name from the database. Ang ilalagay natin doon sa database name natin is yung name na galing sa request body. Ito. So itong name. Itong name, ilalagay natin siya sa name sa database. Itong email naman, coming from the request body na email doon sa HBS, register HBS, ilalagay natin siya. And so on and so forth. Comma, ang email sa database, lalagyan natin ng email doon sa request body. Same with the password, lalagyan natin ng password. Okay? So, yon. After nyan, mag-create tayo ng error, tsaka results na function. So, ito yung gagamitin kong structure, shortcut na function. So, after nito, okay, so, ang una natin gagawin, mag-if muna tayo if there is an error, okay, i-console log natin or ilalag natin yung error. Else, kung wala naman, then magiging okay na. So, magiging return value natin is, i-render natin yung register page pa rin na may message na okay, gagawin natin message to ito para kasi hindi dapat naka-alert success ito. Okay? Message to successfully saved. Yan. Control S. Control S ko to. Okay? I think okay na ito. So, once na okay, walang error, babalik pa rin siya sa register, pero magpa-pop up itong message na successfully saved. Pupunta tayo ngayon sa register, HBS. Okay, dito sa baba, mag-else if tayo. Else if message to. Ibig sabihin, if merong message to, or may existing na message to, sorry, ang gagamitin natin is yung alert success. Okay? Then, ang magpa-pop up is yung message to. Control S. Yan. I think okay na. Now, let's refresh. Refresh natin. Balik tayo. Refresh ulit. Register. Lester Ladera. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Register. So, successfully saved. Now, balik tayo ulit. Ita-try natin ito. Lester Ladera. 1, 2, 1, 2. Email already exists. So, as you can see, since na i-record na natin siya sa database, na ilagay na natin yung email. So, si auth-controller, siya yung nagpo-control. Hindi niya inalaw yung, or parang binlock niya yung existing email address na in-input ko. Okay? So, let's check. Ito na siya. Lester Ladera, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's try another. Let's say
ah, Juan Tamal, um, hello world at gmail.com. Then ang password niya is 1212. Then successful save. Let's check. Ayun. So as you can see, ah meron na tayong dalawang password. Next tutorial, ituturo ko yung bcrypt, no? It's a dependencies wherein i-encrypt niya itong password. So dapat kasi hindi visible itong password. Dapat naka-encrypt siya. As of now, add muna ang focus natin. Okay? So register yan muna. Now, ang next natin gagawin, okay? So I think okay na ang register. Ang next naman natin gagawin is login naman. So mag-a-add lang tayo ng token, no? And then i-continue natin yung login. Wait lang. Let's oy, no. Okay.